Ganito mga kaibigan, maginaw pa rin dito sa amin pero hindi na tulad nung dati na kailangan dalawa ang kumot. Ito okay na sa akin ito yung ganitong kumot ngayon eh. Unlike before na dapat idubli dito sa comforter. Hindi ako nakapasok kahapon kasi nagpunta ako sa doktor. Pinakonsulta ko itong pangangati ng kamay ko. Yung iniisip ko na possible na effect ay hindi naman, kaya okay naman. Damihan ko lang daw ng pag-inom ng tubig, at least 8 to 10 glasses of water per day. Tapos palitan lahat ng sabon at saka mga lotion na ginagamit. Hindi daw yung mga matatapang na sabon at saka mababangong lotion. Pumila ko ng sabon ngayon na mild at saka yung lotion din na pangbata para yung mga hypoallergenic na sabon. Possible daw na dahil sa ginaw. Nung November na, nag-start na yung paglamig dito sa amin. Doon naman nag-start yung pangangati. Mas tumindi nga lang nung January. Nung masyado nang bumababa yung temperature, nawabot pa ng 9. Dapat daw ay palaging, kung medyo nararamdaman na daw na kumakati, yun, mag-lotion na. Kasi dry skin. Magpiprepare ako ngayon, napapasok. Kasi nire-review na namin yung isang output ko para ma-finalize na. Yeah. Gelato.
Tuesday ngayon mga kaibigan, kaya papasok tayo ng trabaho. Required ang magsuot ng face mask kahit dito sa sasakyan. So tara mga kaibigan, pasok tayo sa trabaho sa Baguio. Ito yung mga ginagawang bahay ngayon dito. Tatlo dito sa harapan ang sabay-sabay. Ito yung nasa kaliwa, malambot pala yung lupa. Kaya pundasyon lang yan, mapupunta ng 1 million siguro. Ngayong GCQ mga kaibigan, medyo maluwag yung traffic kasi inistriktuhan yung mga lalabas na mga tao. Kung wala kang importanteng gagawin, kung hindi ka yung tinatawag na authorized person outside residence, hindi ka basta-basta makakalabas dahil sa na-declare na GCQ dito sa amin ngayon. Stricto kasi yung sa checkpoint, hinahanap yung ID na authorized kang lalabas at saka yung medical certificate. Ngayon 7:30 ng umaga. Dati-rati dito medyo mabigat na, pero ngayon kakaunti. So yan ang sitwasyon hanggang sa katapusan ng February. Iwan ko kung ma-extend pa ito, kasi medyo may mga bagong cases na naman yata nung bagong variant ng COVID dito sa La Trinidad. May dalawa yata na bago. Kaya wala na, hindi na naging normal yung buhay dito. Mahirap lang ang gumising ng maaga mga kaibigan, kasi maginaw pa rin kahit magkakalahati na ng Febrero. Sa bagay, usually dito ang panahon na ito ang maginaw pa rin dito mga buwan pa rin ng Pebrero ang maginaw dito sa La Trinidad, Baguio area. May pinalabas pala na memo ang LTO, pag nasa private vehicle ka na walang mask, 2,000 yung multa kung mahuli ka. Pag sa public transportation daw 5,000. Kaya kahit mag-isa ako dito sa sakyan, nakamas pa rin ako. Sa may gate ng regional office ng PNP, medyo pinapatigil yung masasakyan, lalo kung may papasok at saka lalabas sa kampo nila. Ito yung papuntang Barangay Alapang at saka Alno. Maraming mga bahay na dyan kasi, kaya dito nagkaka-traffic. Dito kasi may mga truck na nakaparada sa kalsada kaya nagiging one way tuloy. Yan yung malaking truck na yan.
kalsada. Tapos mayroon pang double parking pa sila eh. Talagang mga Pilipino mahirap madisiplina. Dapat wala namang double parking sana para mabilis yung traffic. Talagang ganyan na yung mga ibang driver, walang pakialam, basta lang ikabubuti nila, ayos na. Istapan ko kasi rin yung mga jeepney na nagpipick up. So ito na yung Capitol area. Tingnan nyo, walang ka-traffic. Mabilis. Yung kalsada dito sa parting ito ng La Trinidad ay 4 na lanes na. Ito yung yung papunta sa dating bahay namin. Sa parting ito ng highway ay yung tapat niya ay gagawing mall, yung property ng BSU, Benguet State University. Nag groundbreaking na sila, pero may mga issues ang municipal government kasi wala daw silang environmental compliance certificate yata yung hinahanap. Traffic talaga dito kasi matraffic na dito. Ito yung pinaka sentro ng La Trinidad. Nandyan mismo sa tapat ng palengke yung mall na gagawin. Yan ang price ng development. Yan yung mga trade-off na sinasabi natin, na pag nade-develop ang isang community, kakibat na yung mga traffic na yan, mga nakawan, mga petty crimes, kasama na yon. Nagpunta ko na mag-aral dito noong 1976 dito sa highway hanggang sa Baguio. Mga kakaunti pa yung mga buildings dito noon, mabibilang mo sa daliri. Pero ngayon, grabe na, highly commercialized na. Pulang na lang na maging syudad dito eh. Nandito tayo sa traffic lights na naka-red light tayo. Ang maamoy mo dito noon amoy chicken dang kasi puro garden yan yung along the highway noon. Hindi ko akalain na dito katatanda. Nakapag-aral ako ng college dahil sa Study Now Pay Later, programa ni Pangulong Ferdinand Marcos noon para sa mga mahihirap na mga kabataan, walang kakayahang mag-aral pero may kakayanang o kaya ay masipag mag-aral. Sasabihin ko na lang na masipag mag-aral. So ang sabi doon sa division office ng Pangasinan ay sa UP Los Baños ako mag-aral kasi nga agriculture lang yung allowed na kurso pero hindi ako nakakuha ng UP admission test. Nagpunta kami doon kasi sabi exempted daw yung mga grantee ng Study Now Pay Later kasi nga program ni President Marcos. Nagpunta kami doon, sabi ng registrar's office ay hindi po pwede kasi requirement talaga yung OPCAT. Sinuggest nila dito sa La Trinidad, ang pangalan pa ng Benguet State University noon ay IMSAC o Mountain State Agricultural College. So pagpunta namin dito, talagang parang baryong-baryo ito That was in 1976. Papunta ko dito, parang sabi ko nga ayaw ko sana kasi nga baryong-baryo yung dating ng La Trinidad. But eventually, dahil nga sa maganda yung klima, sabi ng registrar's office ng UP Los Baños, pag makakuha ko ng average na 2.5 ay pwede akong mag-transfer doon pag sa second semester na. Pagkatapos ng first sem, mas maganda pa naman doon yung nakuha kong weighted average, mas mataas doon. Kaya qualified ako na babalik sa UP Los Baños. Kaya lang, maganda na kasi yung napagtanto ko na malapit lang sa Pangasinan dito, sa amin mga 1.5 hours nandun ka na sa Pangasinan noon. Tapos malamig yung klima, kaya sabi ko dito na ako magtatapos ng pag-aaral. So nakagraduate ako noong 1981. Hindi ko rin nakalain na dyan na rin ako magtatrabaho sa Benguet State University hanggang nakapag-retire na nga ako. So actually I could say na I spent more than
one half of my life na dito sa La Trinidad, kasi teenager pa lang ako dito nung nag-college eh. Ngayon senior citizen na. Malapit na tayo dito sa checkpoint. Dito ko na rin nahanap si Mrs. kasi klase kami minsan sa major subject niya na minor ko naman. At dito na rin pinanganak yung mga anak namin. Ay nandito na sa checkpoint. Ito ipapakita natin itong ID at saka medical certificate kasi itong hanapin. At least ito ginawa ng tatlong lane para hindi magka-traffic. So hindi naman stricto dito sa checkpoint pag kumpleto ka ng papers. Ang importante ay yung office ID mo at saka yung medical certificate. So yan ang buhay namin ngayon dito sa Benguet. Balik sa dati. Although hindi naman katulad ng mga buwan ng tulad ng buwan ng April, May, June. Pero restricted yung ibang mga tao sa paglabas-labas kung wala silang appropriate documents. Sa tutuusin, talagang magandang manirahan dito sa Baguio La Trinidad area kasi nga medyo okay yung klima. Kahit summer, hindi masyadong mainit. Hindi tulad sa baba na pag summertime ay kailangan talagang may aircon ka. Disadvantage lang dito ay syempre urbanized area na. Medyo mahal na yung mga bilihin. Hindi tulad sa baba na malayong mura pa rin ang mga bilihin doon. 7:20 ako umalis ng bahay kanina, 7:50 na. So ibig sabihin ay 30 minutes na tayong nagbibiyahe. Ibang klase yung pick up na yun. Alam niyang paakyat ang mga sasakyan dito. Pinipilit pa rin niya. Hindi nila alam yung kasabihan na yung policy na give priority to vehicles going up. Ito may auto repair shop dito. Imbis na 2 lanes, ginawang parkingan nila yung isang lane. Ang suswerte ng mga kan nito talaga. Ipaakyat pa doon. Dapat clear sana lagi yun eh. Ewan ko kung bakit hindi sinisita. Samantalang nung nagparada ko doon sa may Marcos Highway, kung saan yung isang chapel doon na nakalagak yung kamag-anak namin, nagparada ko, tinanggal yung plaka ko eh. Samantalang yan eh, talagang makikita namang ginagamit na sa business, hindi hinuhuli. Kalahati na naman yung natira dito sa gas tank ng sasakyan ko. So bali ang nagagamit kong krudo sa isang linggo ay mga more or less 1,000 pesos. Ligarda tayo dadaan. Pasok tayo ng Ligarda. Mahabol ko pa sana yung green light. Yan. Natsambahan natin. Huwag tayo nagtagal dyan. Daan muna tayo dito sa take out muna tayo ng lunch. Kasi ayaw kong nang lalabas mamaya. Dito tayo mag take out ng lunch natin sa Jollibee. Hello, good morning. 2 piece burger steak at saka isang buko pie. Walang drinks ano? Dalawa po ba? Isa lang. Oh, isang order. 117 po. Thank you. Thank you. Gusto ko yung burger steak nila kasi kahit lumamig na, hindi nagiging maalat. Kasi malayo yung kainan doon eh. Walang kantin doon. Kaya kailangan na magbaon o kaya ay lalabas ka na kakain pag lunch time. Pag ganitong mga COVID na yan eh, mag take out na lang. Kung minsan na lumalabas ako na kakain, pag hindi ako nakapag take out, doon din bumibili rin ako sa take out. Ayaw kong pupuntang kakain sa mga restaurants kasi nga yung
bagong variant ng COVID dito sa Baguio La Trinidad, nakakatakot. So pagka take out, maghanap ako ng bakanting pwedeng pagparadahan ng mga spaces at doon kakain, tapos babalik ulit sa office. Ay, buwan na naman ng maintenance ni MUX. Papasok na tayo dito sa papuntang opisina. Dito na tayo. Sa may harapan natin dito yung dairy processing plant. So may fresh milk at saka mga yogurt na binibenta dyan. May kasalubong na elf. Dito na tayo, nakarating na tayo dito sa parking area ng opisina.